Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Join me please in the book of the prophet Jeremiah, and let us read Jeremiah 29, verse 13. And the Lord God said, "And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart." Para po sa mga taga-mundo, ang last days po ay crisis. Para sa atin, ang last days po ay to be with the Lord Jesus Christ always. Ito pong end time ay isang huling yugto natin sa mundong ito na kinakailangan sa bawat araw na dadaan ay punong-puno ng pakikipagniig sa ating Panginoong Jesucristo. Isa po sa kadahilanan is for us to maintain our salvation. Dahil kung atin pong pag-aaralan ang pinakatalagang kadahilanan kung bakit ang church ay na-involve sa iba't ibang uri ng backsliding, sa panguna po ng mga nasa fivefold, down to the congregation, ang talaga pong dahilan dito ay they miss Jesus. Ginawa po nila ang Panginoong alternative, ang kanila pong relation sa Lord ay ginawa nilang optional. Marami po silang pinariority na ibang bagay na dapat po ay ang Panginoong Hesus. Sapagkat yun po yung unang utos. Mark 12:30, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength." Yun po yung demand ng Diyos na nagre-reveal na Kanya pong desire para po sa atin, ng mga hinirang niya at pinili, inangkin para sa kanyang sarili, na ginawa niyang bride, tagapagmana ng kanyang kaharian at lahat ng laman nito. Ang mag-miss tayo ng earnest, determined intimacy with the Lord is very dangerous. Our salvation will be affected. So our future. Yung hindi pagkaunawa ng katotohanan ito ay masyadong mapanganib para po sa atin na napagkatiwalaan ng Diyos na maglingkod sa Kanya, napagkatiwalaan niya ng Kanyang mga kawan. At itinakda niya na maging daluyan ng biyaya para sa sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit marami naglabas ang modern day gihasi sa panahon natin ngayon. Actually, nung una, hindi naman sila ganun. God called them, God chose them, and they walk in the plan of God. But later on, they deviate. Slowly but surely, the devil succeed for them to drift away from the Lord. Slowly but surely, the devil succeed to bring them away from the Lord. At ang pinaka-subtle na attack dito ni Satan ay yung katotohanang hindi nila nakita
Kasi nga, still they are serving the Lord. They are preaching for the Lord, ministering for the Lord, so traveling for the Lord, doing a lot of things for the Lord. Especially may mga nangyayaring mga magagandang bagay at lalong napagtibay yung lying ni Satan at deception na it's okay. But the truth, it is not okay. Sapagkat slowly yung communion ng lahat kay Jesus ay nababawasan. Nagbabago. Yes, they pray, they worship, they sing songs. Meron pa rin consciousness about the Lord. Pero yung pong encounter, yung reality, na dapat si Jesus po'y buhay na buhay sa bawat isa araw-araw, ay hindi na po nagaganap. Kaya kung babasahin natin ang Bible, ay paulit-ulit ang Lord na nagsasabi that He wants His people, Israel in the Old Testament, the church in the New Testament, to be revived again, to experience revival. At ang revival na sinasabi ni Jesus na napakalinaw in the book of Revelation, chapter 2, ay revival ng first love sa Kanya. Yung po yung hindi ma-detect ng napakarami kasi nga busy sa ministry. Busy sa pagpapalago ng gawain ng Diyos. Busy sa maraming tungkuling na naiatang sa Kanya. At hindi niya na ma-recall at siya po ay nawala na ng clear awareness na yung kanyang communion, intimacy at relationship sa Diyos kay Jesus ay nababawasan na. Nagbabago na. Dahil once na yung ating focus ay nawala sa Lord, whether we like it or not, hahanap tayo ng ibang paglalagay ng ating focus or attention. At isa po sa scheme ni Satan ay yung monetary, pera. Alam naman ng marami na hindi dapat pag-imbutan ng pera ng Diyos kasi pera ng Diyos yun. Hindi dapat magsinungaling para magkapera o magkalabgip o mapagpala. Hindi kinakailang manalangin ang panalangin na puno ng pagsasamantala para ang ipinapanalangin ay magpala. Pero dahil nga ang consciousness ay nawala na sa Lord, hindi na ganoon kabukas ang insight at understanding, kaya nagkaroon siya ng ground, access, upang yung focus po nila ay mapunta sa mga bagay na hindi nila dapat mithiin. Kasi kung ating babasahin ng Bible, it's so clear, no? Na hindi sinasabi ng Bible na ang kinakailangang maging pangunahin nating desire o mithiin ay pera para ma-enjoy natin ang buhay at kung may pangangailangan naman ay matugunan siya o matustusan. Wala po tayong mababasa nun sa Bible kahit isa. Ang very clear at specific at evident na ang laging pinamimithi sa atin ng Diyos, paulit-ulit sa kanyang salita, ay si Jesus. Not money, not things, or anything. Not because na ayaw niya po tayong mabless o ayaw po niya tayo na mag-enjoy ng buhay. Of course, yun po ang kanyang perfect will. Pero sinasabi niya po sa atin ang simpleng sikreto upang ito'y sumaatin ng walang kasalanan at walang pinapagpaguran. Ang maganda pong ehemplo rito ay si Judas. Matagal niya na pong kasama si Jesus. Almost every day. Every day. Think about that. Every day. For years. Judas enjoyed the presence of Jesus, the protection of Jesus, the provision of Jesus, the power of Jesus, the fellowship of Jesus. He enjoyed that a lot. Pero,
makikita po natin, actually, kung hindi po siya in-specify sa Bible ng malinaw, parang mahirap tanggapin kung naikwento lang sa atin eh. Pero dahil nga naniniwala tayo ang nasusulat sa kasulatan ay katotohanan, so napakadali sa ating tanggapin. Na kahit ito po yung na-enjoy ni Judas. You see, dumating po ang isang araw, he fell, then pinagpalit niya po si Jesus sa salapi. Dahil yung kanya pong heart at mind ay inalis niya kay Jesus. Nung sinabi po ng Bible sa Hebrew 12:2 that looking unto Jesus, the author and finisher or perfecter of our faith. So malinaw po siya na yung ating buong isip, puso at diwa ay hindi lang nakakonect sa Kanya, kundi ito po ay nakakabit sa Kanya. Para po bang katawan natin na hindi mo pwedeng ihiwalay yung laman sa buto? Yun yung ibig sabihin. At kung susuriin po natin ang Bible, marami pong paraan at taktika si Satan po pwedeng gamitin at yun nga po ang ginagawa niya noon hanggang ngayon upang yung ating focus ay mawala kay Jesus. Very subtle po yung attack na yun eh. Kasi nga, hindi mo naman mamamalayan eh na yung focus mo nawawala na sa Lord. Kasi nga, naglilingkod ka pa rin sa Kanya. Nagmi-minister ka, nagtuturo ka, nagpipreach ka, nagpa-follow up ka. Marami kang ginagawa sa Lord. Tapos minsan, nabibisita ka pa ng Diyos. Kaya, very subtle. Pero magugulat ka na lang na dadating ang isang sitwasyon at pagkakataong you feel dry, you are in stress, nakakadama ka na ng pagod na dati hindi ganun. Marami ka nang kinukumpes, kinukomplain, na dati ay hindi mo ginagawa. Wala pong ugat ang lahat ng yan eh. But negligence of Christ. Dahil wala naman pong merong ibang kakayahang para panatiling bukas ang ating buong diwa, spiritual, pananaw, katauhan, buong kabuuan, maliban sa Kanyang nanahan sa atin. Kaya isang malaking reason po yan kung bakit tayo pinapaabutan ng salitang, "Come unto me, those of you who labor and are heavily laden, I will give you rest." So yung mamahinga tayo sa presensya ni Jesus ay hindi natin ginagawa pagpagod lang tayo o may problema tayo, nasa stressful na tayong kalagayan, nakakaramdam na tayo ng kirot ng katawan na para bang meron ka ng dinaramdam o patungo ka sa pagkakasakit. No. It is part of our relationship with Him. Na hindi rin naman tayo pumupunta sa Kanya because we have a lot of needs, maraming babayarang ilaw, tubig, kuryente, TV, radio, dwelling place na ipapagawa, no, gamit na bibilin, gagamitin sa misyon o kung ano pat marami pa na expenses. No. It's part of our relationship with the Lord. So mabuti na maging clear ito sa atin. Kasi kung atin pong pag-aaralan yung binasa ko, napakalinaw eh. And the Lord God said, "And you will seek me and find me when you search for me with all your heart." So malinaw. He is commanding us to seek Him. And He promised us that we will find Him. So ang purpose ng atin pong pagsisik sa Lord ay para masumpungan siya. Ang reason ay siya. Wala pong ibang reason. At kung ano man po yung atin pong hinaharap, siya na rin po ang magsasabi sa atin kung paano susolusyonan, kung paano gagawin. Pero malinaw po rito, our priority and our motivation why we seek the Lord, because we want Him. We want Him. It's Him. Not what He has, but Him. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Kasi pag pinag-usapan po natin ang salitang intimacy, communion, or fellowship with Jesus, wala namang ibang involved talaga rito eh. Siya lang talaga at saka tayo eh. Yung mga needs, material things, whatever it is, no? Yung pong ating mga achievement, no? Secondary lang yun eh. In fact, ang totoo nga,
Even though hindi naman na ito po i-mention sa harap niya. But the truth, kung talagang naunawaan natin ang salitang intimacy, communion, fellowship with Jesus, ang pinaka-center lang naman ito, si Jesus lang naman talaga eh. Wala na mga binanggit ko. Or otherwise, hindi siya intimacy. Hindi siya communion. Hindi siya fellowship. So yun yung dapat nating maintindihan eh. Yun yung dapat maunawaan ng church. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. So ang sabi niya, matatagpuan niyo ako eh. Pag ako'y hinahanap niyo, miniti ng buong puso. Now, paano mo siya mimiti ng buong puso? Kung yung thought mo at yung heart mo divided, marami kang concern na gustong ipaabot sa kanya. You must understand that. Ang sabi niya, search for me with all your heart. So, ibig sabihin, kinakailangan ang puso natin, buong-buo, nang hinahangad siya. Hindi kinakailangan marami tayong bit-bit na bagahe para ipaabot sa kanya. Hindi natin sinasabing kasalanan o mali, pero we are talking about intimacy. We are talking about communion. We are talking about fellowship. We are allowing the Lord to teach us, to bring us clearly to the final stage of our life as we serve Him. We allow the Lord to build us, to enlarge our senses, our spiritual understanding. We allow the Lord to open our understandings for us to see heaven and make heaven real to us, the glory of God, the love of the Father, His presence that is so alive. We are allowing the Lord to bring us to the place where He is. Yun po yung pinaka-reason ng intimacy communion. Not things, but God, Christ. Para ako'y lalo niyang maintindihan. Marami pong teaching na nagtuturo na we will be rewarded by God. And of course, that is true. Dahil yan naman po ang sabi ng Bible. God is a rewarding God. He loves rewarding us. Pero hindi naman po talaga na-specify kung sino po talaga yung ating pinaka-best na reward. At dahil hindi naman po siya na-specify, kaya marami po nag-claim ng iba't ibang reward na para sa kanya, the best, kailangan niya at mahalaga. But the truth, hindi naman po lahat talagang kailangan at talagang mahalaga. Ang talagang mahalaga at kailangan maintindihan natin, ang talagang reward po natin sa lahat ng ginagawa natin ay si Jesus. Walang hihigit sa kanya. Yun yung sinabi niya kay Abraham Bago niya binigay kay Abraham ang covenant, in-establish ang pagkakahirang ni covenant, in-establish ang pagkakahirang niya kay Abraham through that covenant. Alam, sabi niya, I am your shield, your great reward. Alam niya na magtatanong si Abraham na wala akong anak, sino magmamano ng kayamanan ko, sino magpapatuloy ng lahi ko. Alam niya lahat yun Pero bago pa magtanong si Abraham, sinasabi niya na dadating ka riyan kasi pinangako ko sa iyo yan Lahat yan mararanasan mo kasi sinabi ko yan In fact, hindi mo dinisar yan, hindi mo diniman yan, ako ang nagkusa. Hindi mo ako kilala, niligtas kita. Hindi mo ako hinanap, inabot kita. So pagan ka nireveal ko yung sarili ko sa iyo. Pero hindi yan ang reward mo. Hindi rin si Isaac, kundi ako. Are you with me? I am your shield, your great reward. Sa ibang translation nga, your very great reward. Punta tayo niyang New Testament. Pagkatapos sabihin ni Paul, na kompleto tayo kay Jesus, siya po yung ating naging justification, redemption, sanctification, or righteousness, perfection, completion. Ano pong sabi niya in Colossians 1:31?
we boast in the Lord. So sa dami po ng binigay ng Lord sa ating gantimpala, biyaya, bunga ng kanyang kahabagan, ang sabi po ng apostol, kung meron man tayong dapat ipagyabang, si Jesus. At yun po yung malaking problema ng prosperity teaching sa Amerika. At sa bansang ito, na kahit tama ang prosperity teaching sa Bible, ang problema, naging alternative si Jesus. Hindi supreme priority na source ng lahat. Kasi naipagmamalaki yung mansion niya, yung achievement niya, yung plaque niya, yung trophy niya, o ano pa yung natamo niya. Kaya yung faith ng mga kongregasyon na kino-question ng mga unbeliever, napunta ron sa things. Especially marami silang needs at nawala kay Jesus. Pero ang sabi ng Bible, have faith in God. Ang sabi ni Apostle Paul, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave himself for me. It is not I who lives, but it is Christ who lives in me. Kung meron mang pinagyabang si Paul, wala namang iba but Christ. Anong sabi niya sa Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. Of course, wala ko alam na bishop, chairman ng Moving Coalition, prophet, man of God, o sino pa pong may title na kiniklaim na sila po'y apostle, nahigit po yung karunungan kay Apostle Paul. Nahigit po sa pinag-aralan kay Apostle Paul. Nahigit po yung understanding sa maraming bagay kay Apostle Paul. Wala po ako alam. Nagmula noon hanggang ngayon, alam pong panahon yung kinalagyan ng sino man. Na hindi rin pinagyabang ni Paul ang kanyang citizenship. Even though siya po ay Hebrew, ang mga magulang niya ay Hebrew, pero na-acquire niya ang kanyang citizenship nung sila po nagpunta po ng Tarsus, na ngayon po yung modern-day Turkey, at nung in-invade po ng Rome, ang Greece siyang nag-invade sa Turkey, ay nasakop na po ang Turkey, at nung time pong yan, ay napapunta ron ang mga magulang ni Paul, at doon po siya na ipanganak. At automatic, siya po yung naging Roman citizen. But we see, si Paul po is specific, I can do all things through Christ. Napakatalino po niya. Makikita niyo po yung karungan ni Paul sa kanya pong mga panulat. Nakakausap niya ng malinaw at hindi makasagot sa kanya ang mga Greek, ang mga Gentile, ang mga Romans. Sobra po ang karunungan ni Paul. But not once he boasts about it. Ang pinagmalaki niya ay si Christ, ang cross ni Jesus. Anong sabi niya sa Galatians 6:14? I glory on the cross of Christ. Amen. Where I am crucified with the world, and the world is crucified with me. So in-identify na po ni Paul yung kanyang buhay para iligtas ang mundo. At ang mundo ay dalhin sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus na kanya pong ipinapangaral. Kaya po yung prosperity sa Amerika at in-embrace po ng marami rito at dadagdagan pa po ng grace teaching sa Singapore, this is prosperity without Christ. Hello. At yun naman pong nagtuturo ng patungkol sa Holy Spirit, ni tama naman po, nakakalungkot, very rare na ma-mention si Jesus, it's always the Holy Spirit. So, they live in a Christless Pentecost. And they must be reminded by Title Apostle that the Holy Spirit will not be received by anyone. It will not be given to anybody without Christ because He is the baptizer of the Holy Ghost. At ang work ng Holy Spirit ay hindi para ipakilala yung sarili niya, but to glorify Christ, to reveal Christ, and to bring us all to the will of God. Pero malinaw ang sabi ng Bible na lahat ng gagawin natin, we must do it in the name of Jesus, no other name. But the name of Jesus. So why? Because He's the center of everything. All things were created by Him, and nothing are created without Him. And all things He created for His pleasure. He's the head of all things. He's above all. Are you with me? Greater than all.
He has the name that is above every name. And every knee shall bow, and every tongue will confess in heaven, in earth, and under the earth, that He is Lord. So the church must understand that. Masyado na po ang mixture sa Christianity. Kaya hindi mo na ma-determine dito, parang nasa mundo, kung sino yung may bakula at walang bakula. Kasi lahat na lang, ini-invoke yung pangalan ni Jesus. Pero ang iba po ay misuse, abuse, overuse. At yung iba naman po, meron naman pusong i-invoke talaga in a right manner. But the problem, wala namang fire. When we die to self, Christ will be revealed. Kaya doon po sa nag-i-struggle sa pagsusurrender ng will. At doon po sa nahihirapan na makarating sa kamatayan ng sarili niya. Let me help everybody. Actually, when I say we must surrender our will to God, totally, completely, it means death to self. It means death to self. Kasi, marami tayong gusto na hindi gusto ni Jesus. At marami siyang gusto na alam nating mabuti at maganda, pero ayaw naman nating gawin. So when we submit our will to His will, totally, completely, yun po ay pagpapaabot na willing tayong mamatay sa sarili. Are you with me? Tinatanggap natin na may kagalakan yung kamatayan natin sa sarili. At yun yung inaantay niya. Yung mag-volunteer tayo na mag-submit ng ating mga will sa Kanya. At bahagi ng pagkaunawa mo na para mapabilis yung surrender mo ng will sa Kanya, una, yung decision mo, ikalawa, determination, ikatatlo, disiplinadong pamumuhay, kasama rito yung walang tigil na pagbubulay-bulay ng Kanyang salita araw at gabi-gabi't araw. Para yung mind mo totally ma-renew. At yung mind ni Jesus na nakatira sa iyo, si Kristong nakatira sa iyo, yung mind niya ang mag-operate sa iyo at mag-manifest. Kasi nandiyan na yan, hindi nga lang makalabas. Kasi nga yung kaluluwa mo, yung desire mo, yung will mo, harang. Are you with me? Kaya, yung pananatili natin sa presensya niya at isang reason ba't niya tayo tinatawag ay napakahalaga. Para sa overall plan ng Diyos. Not only for us, not only for our family, not only for our country, but for the whole world. Kasi kung inyong pag-aaralan talaga, kailangan lang tanggapin talaga ng church. Yung church dapat talaga hindi siya maging stubborn at proud. Nung panahon po nila, Peter, John, and James, wala namang mabibilis na aeroplano. Wala namang magagandang barko. Walang laptop, walang messenger, walang YouTube. Wala pong high-tech technology. Ang persecution, severe. Wala pong pahinga araw at gabi kahit saan magpunta ang mga apostol. And yet, nawin ang buong mundo. Kasi nga, sila po'y nagpasya out of great love to Jesus na mamatay sa sarili. Yung po kasi talaga ang problema eh. Yung sarili. Si ako. Si tayo. Si feeling ko, si gusto ko, si pakiramdam ko, si plano ko. Yun po yung problema. Amen? Are you with me? So, to neglect our deep intimacy with Jesus every day is the reason, the root of all backsliding. Iyon po yung ugat ng lahat po ng panlalamig at pagbabackslide. Walang ibang ugat. Kaya nandiyan din naman yung mga manggagawa ng Diyos yan, yung mga kabataan. Dati nag-aapo yan. Nung dumating si brother, apoy niya, napunta kay brother. Na wala na kay Jesus. Napunta kay sister. Ano niyang ibig kong sabihin? Yan lang po ang reason. Yung nawala na yung malalim na pag-ibig sa Lord. Naglilingkod pa rin pag-ibig, hindi nakagaya ng dati. Kaya nga, nakakaproblema eh. Eh dati nun,
Si Jesus lang yung mahal, nakapokus sa Lord. Pero ngayon, hindi na po ganun. Kaya, involved po rito yung kaligtasan natin. Number 2, you must be with Jesus always to enhance and intensify your communion. To enhance and intensify your communion. Alam mo ba ninyo, pag mayroong bagong revelation mula sa Lord, ito po yung nangangailangan ng bagong dedication ng buhay. Bagong commitment ng buhay. Ulitin natin in every new revelation from God, it demands new commitment, new dedication, new consecration of life, new pledge of love to Jesus. Kasi yung revelation mo noon, magiging famous ka. Yung revelation niya ngayon, kagaya kay Paul, you will die as a martyr. Magkaiba yun. So kailangan mag-pledge ka ng allegiance uli sa Lord kasi hiningi niya buhay mo, you will die as a martyr. Kailangan i-pledge mo yung love mo sa Kanya. Dito, iba you will be made known. You will become rich. You will become popular. So praise the Lord ka rito. Rito, you will die as a martyr. Hindi. Magkaiba po yun. It takes a new dedication, a renewal of love. Are you with me? Kung makikinig lang po kasi yung church of totoong apostol, hindi siya mamimislead May specify sa kanya maraming bagay. Hindi siya magiging shallow. Amen. Kaya pag na-enhance at na-intensify ang iyong communion kay Jesus, Jesus conscious ka Ano ba sabi ng Psalm 63 verse 1? Oh God, you are my God, early will I seek you. My soul tears for you. Oh God, you are my God, early will I seek you. My soul tears for you. Jesus conscious ka. Pag-isip mo sa umaga, si Jesus kaagad ang nasa isip mo. Hindi naman masamang mag-almusal, hindi masamang kumain, hindi masamang uminom ng tubig, kailangan mo yun. May lemon o wala, lukewarm na may lemon o tanglad o ano pa yan. Pero pag Jesus conscious ka, talagang ang una sa iyo siya. Siya yung tubig mo. Siya yung pagkain mo. Ayun yung natutuhan ko sa Lord Hindi ko po maalala kung ilang taon ko pong ginawa yun hanggang ngayon. Sabihin na lang natin, 36 years. Pagising ko sa umaga, walang almusal, walang tubig, wala lahat. Si Jesus muna. Pagkatapos namin ni Jesus, saka ako kakain. Saka ako iinom. Ang hindi ko lang magawa dyan, pag uhaw na uhaw ko talaga, kailangan ko uminom. Pero hindi ganon. Si Jesus muna. Yan ang sabi ron, early will I seek you. It's Jesus. Not food. Kaya dapat ito yung nagaganap, hindi lang sa panahon nag-aayuno ka lang 1 araw, 4 na araw, 10 araw, 21 araw, 30 araw, 40 araw. Kahit walang fasting, buhay mo to. At kung may fasting, masarap i-enjoy ito. Amen. Hindi ka talaga ma-entice ng mundo Yung mga basurang balita, wala kang panahon dyan. Away ng mga politiko, nakakagulo sa buhay ng mga Pilipino yan. Pag si Jesus kasi yung naiisip mo, pagpapakita yan na yung pag-ibig mo sa Kanya, hindi lang nananatili, tumataas. Dumating na po ba kayo sa punto ng buhay nyo na pag narinig mo yung pangalan ng Lord, tumitibok yung puso. Yung kahit hindi siya yung nagsalita sa iyo, iba yung nagsalita o may kumanta kaya, pero narinig mo yung pangalang Jesus, tumitibok puso mo, napopoli in love ka sa Kanya. Nasubukan nyo na yun. Yun po yung sinasabi ng Psalm 42 verse 1. Lagi kang sabik uhaw sa Panginoon. Kung paano ang usa ay uhaw sa tubig doon sa batis. Italy, hindi siya tumatakbo ron, nagpupunta para lang uminom Pumupunta siya ron ng puno ng pananabik. Nagmamadali.
Kaya kung nagising ng umaga, takbo sa presensya ng Diyos, nagmamadali. Ayun po yung mga Jesus conscious. Are you with me? Yun po yung malalim yung pag-ibig sa Lord. Yung pagka-fall in love niya sa Lord, talagang beyond reasoning. Beyond normal. Yung mata niya, nagugulo. Alam mo, pag tinitigan mo ang isang lalaki, pag nabanggit si sister na nililigawan niya, na naging girlfriend niya, yung mata niya nagugulo. Ako, alam namin ni Nana yun. Alam namin na malaki yung pag-ibig niya. Kasi yung mata niya nagbugulo. Damandama mo sa puso niya yung pag-ibig doon sa tao kahit wala siya ron. Pero nababanggit lang siya. Nararamdaman mo yung ligaya niya sa puso. Nanawaan niyo po yun. Intimacy. To enhance and intensify your intimacy with Jesus. Number 3, you must be with Jesus always so He can reveal Himself to you and fill you with His Spirit again and again. So He can reveal Himself to you and fill you with His Spirit or His presence or His glory again and again. Kasi walang ibang way para lagi kang puspos ng Holy Spirit. Lagi kang balot ng glory ng Lord. Maliban lagi kang nasa presensya niya. John 14:21, Jesus said, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Gusto ni Jesus i-reveal yung sarili niya sa atin. Yun yung naintindihan ko for the past 36 years. Okay, maligtas. Talagang ang Lord willing and able i-reveal yung sarili niya sa atin. Malungkot nga lang siya pag wala tayong time sa Kanya. At yung time natin, puro limitado. Malungkot siya. Hindi niya napansin doon sa Luke 10:38-42. Walang sinabing oras doon . Ang sabi lang doon, si Jesus, sinamba ni Mary, nakinig sa sinasabi ni Jesus. Yun lang ang sabi ron. At ang Lord naman, hindi umaalis. Hanggang gusto mo siyang makaniig at maranasan, isasatisfy ka niya. At kung hindi ka aware ng araw na yan, pwede kanyang bigyan ng extended grace sa susunod na araw. Kasi yun siya . Gusto niyang i-fellowship tayo. Turuan. Bigyan ng malawak na pananaw. Kaya nga iba, sa sobrang laki ng pag-ibig sa Lord, kinukotap sa langit . Sa sobrang gutom at uhaw. Yung mga hidden things ng Diyos nare-reveal sa kanila. At yung iba namang hindi nakotap sa langit, kagaya ko, hindi naman ako nakotap. Pero araw-araw narinig ko tinig ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng kakausapin mo siya, hindi siya sasagot. Hindi naman siya rebulto. Hindi po pwedeng nasa presensya kanya na wala siyang response sa iyo. Kasi hindi naman siya tuod. He's a very responsive Jesus. Ay kung gaano kalaki yung desire ng heart mo, gaano kalaki yung response niya sa iyo. For He always responded according to the desire of our heart. Kung desire mataas, yung response ng Panginoon, matindi. Wala kang desire, siya meron, pero wala kang experience sa Kanya. Kasi nga, He responded according to your desire. Tingnan niyo to Hebrew 11:6. Watch this. But without faith, it is impossible to please God or Him. For he who comes to God must believe that He is. Now watch this. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya ito po yung na-miss ng marami. Yung faith po nila hindi diligent. Pupunta sila sa Lord, magpo-worship, kakanta, magpupuri. Pero hindi sila determinadong maranasan siya ng husto. Dito ang sabi, nagre-reward ang Lord, nagre-reveal ng kanyang sarili sa sino man na matyaga na siya po'y hinahangad. Minimithi, hinahanap. Hindi naman si Jesus taga-appear sa akin ng June 1988 kung shallow yung prayer life ko. Nakwento ko na nga sa inyo .
3 hours, 7 hours, 9 hours, 13 hours, 4 years po yung walang tigil. Pag hindi ako kontento sa Ermin, punta pa ako ng Loyola. Kwento lang nga sa inyo, di ba yung mga puno ron, lugar ng mga pari yun, nandoon ako kahit gabi na, yung mga demonyo sa paligid, nananakot. Nandoon ako sa sulo kahit malamok, nagugroaning. At hindi pa ako kontento doon, akyat ng bundok. So pinakita ko sa Lord yung desire ko na makaniig siya, makita siya, maranasan niya for years. Kaya alam ko, isang araw, dadalawin ako, Lord, alam ko yun eh. Halimbawa, Friday ako nakaramdam ng desire. Alam ko, kinabukasan, dadalawin niya ako. Kasi iba na nararamdaman ko. Para na ako mararapture, pero alam ko, visitasyon pa lang ng Lord. At hindi ako nagkamali, kinabukasan, dinalaw niya ako. Pero sabihin niyo sa akin na, kagaya ng iba 30 minutes ka nagpipray dyan, shallow yung prayer life mo, si Jesus mag-a-appear sa'yo. Humahanap po siya ng sincerity. Hello. Alam niya kung sincere kang mithiin siya, hangarin siya, maranasan siya, hanapin siya. Alam niya yun. O hindi. Naunawaan niyo po ako. Alam niya yun. Kaya ako, hindi tayo against may asawa ang mga anak ng Lord. Kaya lang ito yung advantage mo pag wala kang asawa. Ito talaga ang advantage. Pero hindi masama mag-asawa. Ngayon, kung ikaw naman ay makakapag-asawa, mas maganda ang ibibigay ng Lord sa'yo, patay sa sarili, na intindihan niya yung passion mo sa Lord. Yung desire mo. Again, si nanay, nung immature pa siya, almost, hindi pa naliligtas. At kahit bagong ligtas, ayun, problema niya yun. Lagi niya akong pinipigil, inuupos, dinidisturb sa communion. Hinihingi atensyon ko. Pero hindi naman ako nag-give up. So na nagkaroon si nanay, mas malaya ako nakagalaw. Kaya yun advantage mo pag wala kang asawa. At kung meron man, kailangan, hindi siya maghanap ng atensyon mo pag naibigay mo kay Jesus yun. Dapat sumuporta siya. At siya mismo, dapat may ganun din na puso. Kaya na-enjoy ni nanay yung marriage namin dahil ako, hindi ko sinasabi nagpakasakit ako. Talagang, inako ko yung tungkulin ko na hindi ako nagkulang sa Lord. Kasi napakahirap namang ayaw mo magkulang sa asawa mo ng lalaki at babae, pero sa Lord, matagal ka ng kulang. Mahirap yun. Anong sabi ni Jesus? Ihayag daw niya yung kanyang sarili doon sa merong utos niya at ito ay iniingatan. Hindi daw po doon sa nakarinig lang nagsulat, nagbasa, nangaral, nagturo. But to those who has His commandments and keeps them. Matagal ko na itong narinig at naturo sa inyo eh. Pero kinotap ng Lord yung mind ko rito eh. 2 days ago, hanggang kagabi, hanggang kanina, sa salitang keeps them. Pakinggan niyo po itong maigi. Hindi po pala sapat na yung utos niya alam natin, narinig natin, o ginagawa natin. Kahit nagawa na natin yan, dapat iniingatan pa natin yan. Ang ibig sabihin, dapat buhay mo yan. Parang worship. Sinamba na natin ang Diyos eh. Pero hindi ibig sabihin nasamba mo lang siya, yung utos na yan, aalisin mo na. Patuloy mong iingatan yan. Kasi it must be your life. Naintindihan niyo po yun. Keep them. Iniingatan. Tinatago. Iniingatan. Napakarami sinabi ang Lord, wala nag-iingat ng utos niya. Nung naganap niya yung isang utos, wala na. Tinabi niya na. But Jesus said, who has my commandments and keeps them. Keeps them. Yung utos ko tinanggap, ginanap, pero iningatan pa. Naunawaan niyo po yun. Yan din ang reason kung bakit marami nung walang sakit, hindi litero nagkasakit. And I'm talking about the church, hindi yung unbeliever. Kasi nung time na yun, na wala siyang sakit, yung utos ng Diyos, sinunod niya, iniingatan niya. Nung huli, hindi niya na iniingatan. Naunawaan niyo po ako. Kasi para sa kanya, nagawa niya na eh. So, naging lousy na siya. What happened next? Ayun, sin enter. So, sicknesses and diseases what? Palo. Dati matagumpay, ngayon hindi na. So, ibig sabihin, kahit ito'y nagalap mo na, ingatan mo. Kasi salita niya yan eh.
Hindi lang yan pang ngayon, panghabang panahon yan. Unawaan niyo po ako. Lalo na tayong mga naglilingkod sa Kanya, lagi ka nagtuturo. Dapat iniingatan mo yan. Hindi ibig sabihin na ituro mo na okay na. Itatabi mo na siya dyan. Anotis na siya. No. Kahit na ituro mo na, ingatan mo. Kasi salita niya yan. At yung nag-iingat doon, kahit naganap mo na, ay nagpapakitang mahal mo siya. At ang sabi niya, pagka ganun, ihahayag ko yung sarili ko sa Kanya, mamahalin ko siya, at mamahalin siya ng God the Father. Nakita niyo yung reward yan? Nawaan niyo po yun? Verse 22, Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? 23. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. Ayan na naman, keep. Iingatan, itatago. Amen. Keep my word. And my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Nakita niyo po yun. Hindi lang daw po tayo mamahalin ng Panginoon at ng God the Father, gagawin daw nila tayong tirahan. You must keep His word. Saan mo siya ikikip? Sa heart. Iingatan mo. Mula sa notes mo, itutuloy mo sa puso mo. Iingatan mo. Checkin mo. And then, the fullness of God's glory will become a common thing in your life. Next, you must be with Jesus always to show to Him that He is the desire of your heart. That you delight yourself in Him and He is the desire of your heart. Psalm 37:4. Delight yourself also in the Lord. Ayan. Wala pong ibang kaluguran tinitibok kinasasabihan ng puso natin, but the Lord. And He shall give you the desires of your heart. Next, He wants you to be with Him always because He is the key to the everyday meaning. He is the key to the everyday meaning of your life. He is the key to your health, to your joy, to your peace, to your faith, to your immunity, to your power, to your glory, to your honor, to your success, and to your victory. Amen? Siya po ang susi. Hindi mo na kailangan hanapin pa to sa iba o gastusan para mata mo. Kay Jesus mo ito makukuha lahat. At kung meron ka na nito, i-overflow ka pa niya. Dadagdagan ka pa ng dadagdagan. Hanggang umapaw ka ng umapaw. Ano po yung pagkakaiba ng merong joy sa joyful? Yung may joy, ayun po yung tumanggap sa Lord. Kompleto ka kay Jesus. Pero lagi kang may encounter sa Lord at punong-puno ka lagi ng Holy Spirit, hindi ka lang may joy, joyful ka. Umaapaw ka sa joy. Are you with me? Yan po yung pagkakaiba nun. And then, you must be with Him always, for He is expediting your perfection. You must be with Him always, for He is expediting your perfection. Minamadali niya po yung inyong kasakdalan. Amen. 1 Thessalonians 5:23-24, may the God of peace, the Father of glory, may sanctify your spirit, soul, and body. Amen. True and true, that you may have a blameless, spotless, without wrinkle life. One day, I was praying, binigay ng Lord sa akin to. Sabi ko, Lord, naituro ko na po ito. Sabi niya, I know, son. Pero minamadali ko ang perfection ninyo. Ito raw pong 1 Thessalonians 5:23, minamadali niya na maganap sa atin. Perfection ng spirit, soul, at body. Kaya nga ang key, sabi niya, kayong lahat, dapat palagi kayo sa presensya ko. Kasi doon yung linisan Personal cleansing po yun. Amen. Tingnan niyo po yung teaching ng the vine and the branches. Ang nababanggit lang po kadalasan doon yung abiding at saka yung fruit bearing Pero hindi ka po pwedeng mag-abide sa Kanya ng gusto para mag-bear fruit, malibang ma-prune ka. Kaya bago dumating yung abiding at saka fruit bearing, inuna niya muna yung salitang,
my Father will prune you. Lilinisin ka para lalo kang maging malinis at mamunga ka ng sagana. Kaya pag palagi ka sa presensya niya, mabilis yung linisan. Ako alam ko yun kasi nga doon ako lumaki. Doon ako mabilis na nagawa ng Lord. Kasi siya nga yung expert builder, siya nga yung cornerstone, chief cornerstone, siya nga yung author ng life natin. Siya nga yung master sculptor Siya nga yung master potter. Kaya pag tayo nasa presensya niya, gagawin ka niya. Hindi niyo napansin, tingnan niyo si Tate, learn from this. Yung bisitasyong pinapadala siya sa atin iba-iba. Minsan, di ba, pag dinadalaw niya tayo, minsan ang dating fire, minsan clouds of glory, minsan dove, minsan oil, minsan dew, DEW. Bakit iba-iba? Depende yan sa gusto niyang mangyari sa atin. Kaya mas mabilis po tayong magagawa nun pag lagi tayo sa presensya niya. Talaga idadirect niya sa iyo kung ano yung gusto niyang tanggalin mo. Hindi ka talaga makakapagtago rito, hindi ka makakapagdrama, hindi ka talaga makakapag-arte rito. Talagang idadirect ka niya. Of course, yung statement niya, yung words niya, gracious, kind, pero talagang yung conviction, papaiyakin ka. Siya lang naman pwede magbukas ng isip natin Wala namang iba. Mas madali nating makikilala kung sino tayo sa harap niya pag nahayag siya sa atin. Hindi naman sinabi ni Prophet Isaiah na yung lips niya po ang clean Malibang nahayag muna sa kanya ang Panginoon yung glory nito. You see? Hindi rin naman nahayag sa mga Israelita ang kanilang kasalanan, malibang yung glory ng Lord nakita kay Stephen. Hindi rin naman nakarating sa conviction yung 3,000, yung unang bugso ng apostolic revival na naligtas sa ministry ni Peter, maliban ang glory ni Jesus nakita kay Pedro. So we can go on and on and on and on. Pero ang truth, malinaw. Si Jesus lang ang pwede magpakita sa atin ng ating buong katauhan. Nang napakalinaw. Wala kang itatago. Fears mo, faith mo, worry mo, strength mo, weakness mo, might mo, everything. Dadaling ka noon sa isang kalagayang magpapakumbaba sa harap niya. Kasi alam niyo, pag kinausap ka ng Lord, ididil ka niya, so tender siya So tender. Kaya nga pag lagi mo nararanasan imposibleng hindi ka maging tender Kaya maraming church leader minsan abrupt yung ugali, pabigla-bigla. Minsan wala sa ayos pag mag-correct. Walang control sa sarili. Hindi nito na-encounter ng malalim kagaya ng sinasabi ko. Pero pag na-encounter mo, aamo ka Ako, stubborn ako strong will ako. Nung ala pa ako sa Lord. Pero pinalambot niya ako. Kaya nga pag kinakanta natin yung kantang, Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so good, and so kind. May iyak ako. Kasi totoo yun. Ganun siya kakain sa atin, ka-gentle. Habang tayo binabalatan niya, hinuhubaran, dinadala sa kamatayan. Kaya imbis na tumakas ka at mag-retaliate, magkaroon ng self-pity, humility, yung response mo, pasasalamat sa Kanya. Dahil mabilis Kanyang nagagawa. Remember, isang encounter kay Jesus will change your life forever. Yun po yung sabi ng 2 Corinthians 3:16-18 Ang sabi po ron when we turn to the Lord, the veil was removed. Yung veil pong yan, simisimbolo po yan doon sa bondage. Even doon, tinasabi rito ng Old Testament, nung buhay ni Moses, may veil po sila. Kasi hindi nila matitigan yung mukha ni Moses kasi siya po yung nagliliwanag sa glory. But it also symbolizes bondage. Yung pong blindness na nilagay ng diablo sa mata natin, deafness sa tenga natin, dullness sa ating understanding, it was removed when we turn to the Lord. Karang ganito yan. Di ba? Nung wala pa kayo kay tatay, marami kayo napakinggan, akala nyo okay na siya. Nung makarating kay tatay, bumukas yung isip nyo, yung pagkaunawa nyo. Kasi yung presence ng Lord makapal, yung conviction malakas, at yung revelation clear. Bumubukas yung isip nyo. Yung pong ibig kong sabihin. When we turn to the Lord, the veil was removed.
And where the Spirit of God is, there is freedom. So dumadating po tayo roon sa totoong kalayaan. Yung kinakwento ko kanina. Yung lahat ng kakulangan natin, naaalis yan, sinasabi ng Lord. At ang kasunod nun, we are transformed from glory to glory in His image and likeness. Ginagawa niya tayong kagaya niya. Una, inaalis niya yung dullness, blindness, deafness, tapos dinideliver niya tayo. Pagkatapos, ginagawa niya tayong kagaya niya. We are transformed from glory to glory. Hindi po one time, from glory to glory. So the more we spend much time with the Lord, the more we are transformed from glory to glory. Yung level ng glory sa life mo, tumataas ng tumataas. Unawaan niyo po yun. Yun din ang ibig sabihin ng Romans 1:17, from faith to faith. Sabihin, may faith ka ngayon, the more you read the Word of God, the more you hear it, the more you apply it, your faith increase from faith to faith. Yung level ng faith mo, tumataas ng tumataas hanggang nakakapag-operate ka na doon sa faith ni Jesus. Amen. We are transformed from glory to glory in His image and what? Likeness. Ano po yung una? Removal ng dullness, blindness, deafness, spiritual. Blindness, deafness, at saka ng dumbness. Ikalawa, freedom in the Spirit. At ikatatlo, conforming to His image and likeness. We are conformed to be like what? Jesus. So pinupulpil nito yung Romans 8:29, which is our predestination. Kaya si Jesus ay nagmamadaling-daling tayo sa perfection pag tayo ay palagi sa presensya niya. At yun ang reason ba't niya tayo tinatawagan. Na laging pumunta sa Kanya. 7. For us to harvest the greatest harvest of souls worldwide. Romans 8:19. So malinaw po dyan. Nang inaantay ng buong mundo sa pangkasalukuyan ay mga lalaki at babaeng nabuhay kagaya ni Jesus. So kailangan tanggapin po ng nasa Bible dyan. Kahit bishop ka, chairman ka ng movement coalition, scholar ka, theologian ka, malibang maging kagaya ka ng Panginoon, hindi ka niya isusugo sa buong mundo. Huwag natin kakalimutan na yan. They're waiting, the world is waiting for the manifestation of the sons of God. Sa Greek, ihos, ang ibig sabihin, mga lalaki at babaeng nakarating sa anyo at wangis ni Jesus. Tingnan natin ang early church. Sino-sinugo ni Jesus? Mga apostle. Paano? Bakit sila? Sila yung nakarating sa anyo at wangis niya. May mga theologian doon, mga Pariseo, scholar yan eh. Mga escriba, Sadduceo, mga teacher of the law, matatalino yan. Pero hindi sila naisugo. Mga apostle. Marami ron, hindi nag-aaral, fisherman lang. Iba tax collector, iba farmer. Hindi ganun kataas ang pinag-aralan. But they live like Jesus. And the Lord sent them. Are you with me? Ngayon yan pa yan. Yung degree ng pagsusurrender natin ng buhay sa Lord, ang basis niya. Kung hanggang saan niya tayo gagamitin. Yung degree ng pagkakagawa niya sa atin, ang basis niya. Kung hanggang saan tayo isusugo ng Panginoon. Yung degree ng pagsusurrender natin, ang buhay natin at lahat ng meron tayo, ang gagawin niyang basis. Kung anong mararating natin, ma-accomplish, matatapos sa paglilingkod. Huwag po natin kakalimutan yun. Kaya kung sino po yung patay na patay sa sarili, siya ang magmamanifest ng buong kapuspusan ng Panginoon. Maghahayag ng kanyang buong kaluwalhatian. Kasi, alam niyo, no, pag tayo po yung napunong-puno na ng glory ng Diyos, hindi po pwedeng hindi mag-operate sa yung karunungan ni Jesus eh. Hindi mo pwedeng ihiwala yan eh. Yung wisdom. In fact, pag pinag-usapan ng faith, kasama ang wisdom. Hindi po pwedeng you grow in faith, you don't grow in His wisdom. Kaya the more you spend much time with the Lord, the more His wisdom in you grow and grow and grow. Naunawaan niyo po yun. Kaya ang inaantay ng buong mundo ay mga lalaki at babaeng naging kagaya ni Jesus. Kaya yung glory nila Paul, no?
kahit sila ay na-martyr. Hindi nila kabigatan yun. Kasi nakatingin sila roon sa sa glory na ibibigay sa kanila at glory nag-aantay sa kanila. Kaya yung mga ganon, baliwala. Yung mga suffering na yan. Kung naararanasan ng marami na hindi nilang sinasabi ko. Walang kalungkutan doon. Remember, lahat ng freedom na kay Paul, na kay Peter to decide. Pero wala kayong mababasang nag-struggle sila. O nag-pray ng marami to confirm kung ito'y sa Lord at itutuloy nila. Wala. They simply do it. Kasi may revelation sila eh. Tanyo si Stephen, kahit pinatay siya, ang nalabas sa kanya forgiveness. Kasi may revelation siya ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ng throne ng Diyos, ng heaven. In fact, pwede nga sabihin ni Stephen uy, buhay pa ako, may hininga pa ako, magagamot pa ako nito, batuhin nyo na ako lang batuhin para hindi na ako mabuhay kasi I have a vision of God. The Father, I have the vision of Christ, I have the vision of the glory of God, the Holy Spirit, I have the vision of the throne of God, I have the vision of heaven. At ang ganda ng vision niya, si Jesus ay nakaupo, pero dahil siya susunduin, tumayo. Kaya, pag may revelation ka, wala ka ng second option sa Lord. Yung magtatrabaho pa ako, tinawag na tayo ng Lord eh. Kasi tinawag na tayo ng Lord, sumuko na tayo. Huwag na nating pahirapan pa sarili natin. Kasi pag nagpumili tayo lang magsasuffer eh. Hindi siya susunod sa iyo. Hindi kanya ibaback up. Talagang bahala ka sa sarili mo. By faith na lang, ligtas ka, pero magsi-struggle ka. Yan naman ang sinasabi natin sa mga pastor at mga kapatirang bishop sa iba't ibang fellowship. Hindi lang bishop, mga prophet. Kasi marami rin naman prophet na nagninegosyo. Dami rin mga apostle, may mga negosyo sa Amerika eh. Sa Nigeria, napakarami. Kapag tinawag ka na ng Lord, sumuko ka na. Yung plano mo, ibigay mo na sa Kanya lahat siya. Huwag ka na magkaroon pa ng option kasi kikita kang pera rito, maganda rito, makapagbigay ko ng malaki sa pamilya ko. Huwag mong isipin yun, mas malaki ibibigay ng Diyos sa'yo pag sumunod ka, kahit di ka humingi. Temporal lang yung plano mo, Kanya eternal. Tinawag kayo ng Lord kasi may gagampanan kayo. Stable nyo na yung puso ninyo ng gusto sa Diyos. Isuko nyo na ng lubos. Kasi wala naman siyang tinawag na hindi maglilingkod sa Kanya. Wala ko alam na tinawag niya para maligtas lang. Abay, kung magkaganon, hindi papasok sa langit yun kasi ano susunod mong gagawin pagkatapos mo maligtas? Kasalanan, foolishness, stupidity. Automatic, lahat na naligtas sa Bible, naglingkod. Walang tinawag ang Panginoon. Na-volunteer lang. Wala. Yung term na volunteer, ginagamit lang natin yan. Para specify yung nag-full time at hindi nag-full time. Pero walang discrimination. Amen? Pero ang totoo, walang volunteer sa Bible. Every child of God has the grace and the mercy of the Father to serve Him. We are commanded to serve God. You cannot love God without serving God. With all your heart, soul, mind, and strength. Part of your loving God is serving God up to the end. Forever. Kaya ako, yan yung diniin ko sa aming mga anak. Talagang kahit gusto ni Rachel, yumaman, magnegosyo, si Rafi, si Junjun. Hindi namin inispoil yung kanilang desire. Pero sinabi namin sa kanila yung katotohanan. Malaking struggle ang pupuntahan nyo rito. Hindi kayo tinawag ng Diyos dyan. Hello. May condition pa nga yung mga bata eh. Hindi pa, madadami pera namin. Hindi na kayo ni mama mahihirapan. Kami nabibili ng bahay ninyo, sasakyan kung ano pa. Salamat. Pero hindi tayo tinawag ng Diyos dyan. Nasobra pa ang kaya ibigay ni Jesus dyan. Ngayon, nagkapamilya. O di, pati mga manugal, nagsipaglingkod, pati naging mga anak nila, naging apo namin. So, yun eh. For me, ako, to be honest, walang masama kung architect ka, engineer ka, professional ka, walang masama. Pero pag hindi ka naglingkod ng totoo sa Diyos, kaya ano ang profession mo, delikado kaluluwa mo.
Kailangan yung profession mo, gamitin mo yan para parangalan ng Diyos, maglingkod sa Diyos. Huwag partially. Kaya ayaw mo mag-full time, kaya professional ka, i-full blast mo ang paglilingkod sa Diyos. Huwag yung kung kailan ka lang may panahon. Dapat ang mga pastor at pastora, ang mga apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher, hindi mo pinapayagan ganyan ang mga anak mo, mga manugang. Dapat pinapaunawa nyo sa kanila yung katotohanan. Dangerous yan. Ay kung inaakala natin malaki gantimpala nila sa langit, I'm sorry to tell you, it is not so. Buti nila makapasok sila sa langit dapat. Pero yung gantimpalang malaki, anong pinulblas mo sa Lord para gantimpalaan niya ng malaki? Alternative mo nga siya, kung kailan ka lang available, saka ka lang gagalaw eh. Hindi pwede yun. Priority mo siya, kaya nagtatrabaho ka. Hello? Ako ba yung may kausap dito? Ay kung tinawag ka naman talaga ng Panginoon, huwag ka lang problema pa dyan kung magre-resign ka o ayaw mo na. Obey the Lord. Sabi niya, come follow me. Hindi niya sinabing, think about my suggestion. Reconsider my commands. No, come follow me. My sheep hear my voice and they follow me. Kailan man naintindihan ko, tinawag ako ng Lord, iniwan yung business eh. Hindi ko pa nga alam yung mga doctrine na yun. 3 buwan pala ako naliligtas, iniwan ko na yung negosyo eh. Wala nang condition pa yan. Paano ako kakain, paano si Nanay Ellen, paano si Rapi, walang paano saan kami titira, paano kami mabubuhay. Hindi sumagi sa isip ko yan eh. Ang alam ko, I have to serve the Lord. Kasi nga, antot ko nun, pinaglingkuran ko yung kasalanan, buo yung paglilingkod ko. Walang time out yung paglilingkod ko sa diablo at sa kasalanan. Ngayon, naligtas ako, tapos paglilingkod ako sa Lord, 50-50. So ano yun? Di ba nakakaya naman yun? Kaya tayong mga nasa fivefold, no? Turuan natin yung mga pamilya natin, yung mga kung kawa ng Diyos. At talagang mag-full blast sa paglilingkod. Kung ayaw mo mag-full time, be an architect, engineer, kapitan ng barko. Huwag ka lang maging sepulturero. O imbalsamador kaya. Wala naman profession mo. At gamitin mo, but see to it na hindi mo alternative ang Lord. Na kung kailan ka lang may time, hindi ka pagod, hindi ka lupay-pay sa alam niyo na, ibig sabihin sa puyat. Alam niyo, ano binigay mo kay Lord noon? Yung natira mong lakas. Nakakahiya. Parang pulubi, binigay mo siya ng mumo. Yung natira sa iyo. Akala mo kay Jesus? Kung ako nga, alam to ng Lord. Kahit alam kong hindi siya galit at alam kong hindi kasalanan ang ginawa ko, pero parang naramdaman ko na hindi siya masaya. Nagsasabi ko, Lord, patawad po. Ganon ako kaingat. Pero para sa akin, alam kong hindi kasalanan, hindi mali. Wala akong ginawang mali. But I want to please the Lord ng 100%. Yun dapat yun tayo eh. Yun dapat yung puso natin. Ang tanong ko nga sa church, tayo ba talaga yung naniniwalang may rapture? Bababa ang Lord? Yung Antichrist, patanda na. Kasi nagbe-birthday siya sa isang taon, magbe-birthday na naman yung Antichrist. Matanda na siya. Naniniwala ba tayo? O naniniwala naman daw. Bakit di pa tayo mag-commit ng gusto sa Diyos? Ano pang pangarap mo sa buhay mo sa mundong to? Saan ka pa pupunta? Hindi masamang mangarap, pero sa tingin mo pangarap mo, may kaganapan pa, uubos na yung panahon mo. You see? Dapat, pinapaabot ng mga apostle yan, prophet, evangelist, pastor, teacher, doon sa mga anak niya, manugang niya, apo niya, pababa sa kongregasyon. Hindi yung, anak, mag-aaral ka na mag-aaral ha, magpakatalino ka, pag malaki mo yung apelyido natin. Wala po tayo against doon, but my goodness, hindi ka unbeliever. In case lang, hindi ka niya binigyan ng bahay at lupa, hindi ka niya pinayaman, so what? Hindi ka naman naglingkod dahil sa material thing, iwan mo rin naman yan eh. Naglingkod ka dahil karapat-dapat siya. Ay gusto mo yung buhay mo mapakinabangan ng Panginoon, nagligtas sa'yo. So ganun kasimple yun. Ano struggle mo? Kaya nasa turo talaga eh.
Kaya ganito lumaki yung church na shallow, no? Immature, ignorant, hanggang ngayon. Kita na nila yung nangyari sa mundo. Wala pa silang puso na magpulbla sa Lord. Marami pa silang inaalala sa larangan ng bigayan. Huwag nating alalahanin yung larangan ng bigayan, kay Paris Fruit yan, kay puro Paris Fruit tayo, bonbon, ibindo, hindi nangyayari yun. Once a year lang tayo nagpe-Paris Fruit. Ang isipin natin palagi, hindi yung ginastos natin, sinakripisyo natin, na wala inipon natin sa bangko. Ang isipin natin, natapos niya, yung pinagagawa niya sa atin, yun dapat natin bigay ng panahon. May inipon ka nga riyan. Iniwan mo naman. Hindi naman napakinabangan. So, paano ka harap sa Lord? Is the Lord worthy or not? That is the question. If He is worthy, then let us give everything to the Lord. Nalaki natin isipin, bababa ang Lord. Huwag tayong may-stack up sa mga karangalan na yan, sa mga sasakyan na yan, sa mga pera na yan, yaman na yan, o ano pang meron yan. May trabaho tayong dapat gampanan. Meron tayong misyong dapat tapusin. May Kristong bababa. May impyerno nag-aantay sa hindi ligtas. May antikristong tumatanda na magbe-birthday na naman siya sa isang taon. Nandiyan na siya, matagal na. Ano pang gagawin natin dito? Wala ba tayong balak magdagdag man lang ng ginagawa sa Diyos? Sa araw nakaupo ko, sabi ng Lord, tell my church, they must do something for me that they have never done before. Sipin niyo yun. Umaraw tayo ng isang bagay na hindi pa natin nagagawa, wala na tayong maligtas. Yung sabihin ng Lord, ano man yung kinalalagay natin, ginagawa natin, natutuwa siya, but let us go beyond. Beyond. Huwag tayong makontento riyan. So to make the long story short, let us remove limitation. I have seen the Lord tumayo sa trono. Saan? Bababa na ako. Kaya lagi ko sinasabi, bababa na siya. Hindi ko naman pwedeng sabihin, oy mga anak, mga kapatiran, tuloy yung laro. Tuloy yung kalokohan, tuloy yung kasalanan, tuloy yung immaturity, tuloy yung mga kapanglawan, tuloy yung mga walang kabuluhan na yan. Tuloy. Bakit po, Apostol, Tatay Apostol? Hindi bababa si Jesus. Kasi nakababa na siya, doon sa Davao. Fake yun. Amen? Alam, sabihin ko yun. Tapos iba naman mga manggagawa na yun hanggang Amerika. Kung ano-ano yung pinakikita niya, mga nakalipas na mga move at mga event, na itutulong yun. Hindi ko sinasabing malit, pangit yun. Ang kailangan mo ngayon, makinig sa sinasabi ng Diyos. At kung na-bless ka ron, lakaran mo yun, pamuhay mo yun. Baliktarin mo yung barangay mo, yung bayan mo. Dapat lahat ng mga anak ng Diyos, bumbero. Taas rito yung kamay nung nakakaintindi ng katangian ng bumbero. Palaging alert para puksain ang sunog. Dapat ganyan tayo. Hindi mo naman kinakailangan dyan na maraming systematic theology, systematic missiology, at napakaraming outline ng teaching concerning evangelism. May brochure nga, ubusin mo yung barangay mo rin. Lagyan mo ng brochure yan. May sakit yung tao riyan. Pag pray mo, maniwala kang pagkagalingin ni Jesus yan, di ligtas yan, siyeran mo. Ganun yan, kasimple yan. May demonyo riyan na nanggugulo, palayasin mo. May nag-aaway, payapain mo, become a peacemaker. Ganun din sa pamilya mo, pakita mo, ang Lord sumasa iyo. Pag tinanong ka, ikaw ba talaga yung mag-aaral o hindi? Hindi na po, bakit? Itinawag ako na, paano ka natawag? Itinawag ako eh. Sabihin mo, tinawag ka. Ipaglaban mo yung tawag mo. Hello? Nang may paggalang. Kasi hindi ka na bata. Kailan ka pa maglilingkod pag rapture na bukas? Alam niyo, sa totoo, lahat ng teaching na kinain ng church, sayang lahat yan. Pag di tayo nagpakalalim sa pagsunod sa Lord. We must be a man and a woman of action. Every pastor must mobilize the congregation, the church, into an active participation of doing the works of God in finishing the will of God anywhere, everywhere, at any cost. We must do it. Alam nyo, si Peter, 70 plus ng pinugutan ng ulo.
Walang eroplano nung panahon nila, pero ang biyahe matindi. Wala sa ating nakaranas na binagyo kagaya ni Paul. Pero wala tayong nabalitaan sa mga buhay nila at sulat. Na may mga statement silang sinabi kagaya na narinig natin ngayon sa Pulis at Stubborn at Lukewarm Church. Ako hindi naniniwala ang church na meron siyang eternal life eh. Sigurado po ako. Alam niyo kung bakit? Kasi kung naniniwala siyang meron, wala na siyang kinakatakutan sa mundong ito. Kasi kung ligtas ka na, anong sumasayo, kompleto ka, naniniwala ka, may immunity ka, may protection ka, at hindi ka mamamatay, o pwede nilang pugutan ng ulo si Paul, si Peter, pero hindi nila napatay yung kaluluwa nun, at hindi nila nawasak ang katawan nun. Hello? Dahil may resurrection. Hindi ganito ang church. Hindi siya naniniwala na meron siyang buhay na walang hanggan, ligtas siya. Hindi siya sigurado ron. At ito po yung malinaw. Hindi nila talaga totoong mahal si Jesus. Kasi pag totoong mahal mo, Lord, wala akong makita dahilan para hindi mo siya sundin. Mahal mo, sinusuway mo. Mahal mo, pinag-aantay mo. Inuutusan ka, ang dami mong paliwanag. Ano yun? Bakit? Lumuhod ang Rome, ang lahat na naging emperor sa Kristyanismo kay Christ. Kasi yung mga apostol, nagulat sila sa commitment nito. Alam niyo, ang training ng mga Roman soldier, iba. Kaya kita niyo yung centurion, magpapakamatay siya kasi akala niya sila Paul nakatakas. Kasi yun yung kabayaran nun. Pagka ikaw ay naging sundalo, naging centurion ka, o nakapagtrabaho ka sa pamahalaan ng Rome, under the leadership of Caesar. Sino man yung Caesar na yan? At ikaw ay naging mamamayan, pag-aari ka ng emperor. Pag-aari ka. Kahit anong gawin ng emperor sa iyo, susunod ka. Kasi pag-aari ka. Yun po ang training nila. Kapag sinabi ng emperor, commit suicide, magsa-suicide po ang sundalo. Dahil pag-aari sila ng emperor. Pag sinabi ng emperor, worship me, mag-worship po sila. Yun din ang culture ng mga slave nung panahon ng mga apostle. Maraming slave. Walang right sa sarili. Kung ano yung gusto nung bumili sa kanila, may-ari sa kanila, susunod sila. Hanggang kamatayan yun. Ba't ko ito kwento sa inyo? Hinigitan ito ng mga apostol. Akala ng emperor, yung kanya pong pagpapalaki at yung kanyang doktrina at yung ipinakita ng Roman citizen pati ng mga centurion niya ang pinakadabi sa buong mundo. Nagulat po yung mga owner ng mga slave. Akala nila yung allegiance ng mga slave nila ang pinakadabi sa buong mundo. Nagulat sila. Sapagkat hindi pala. Yun ang pinaka-the best. Yung mga follower ni Jesus ang mabigat ang allegiance. Kasi inalok sila po ng mga freedom ng kayamanan, but they deny that. At ang nag-alok, emperor, pinahiya nila. Walang inalok ang emperor na mga nasa ilalim niya ang nagpahiya sa kanya. Because it means death. Pag sinabing bibigyan kita ng property, kukunin nila yan. Pero ito sila Paul, dinina yan. Sila Peter. Sa harap ng Romans na napahiya ang emperor. Kaya nag-iisip sila anong klaseng mga follower ito. Kaya sasabihin sa akin na marami, totoong Kristyanismo, yung organisasyon niya, yung fellowship niya, kasi 12 million sila, sokol na organisasyon, malaki sila rito. Sino niloloko mo? Ipakita niyo sa amin ni Jesus yung buhay niyo. O paano kayo lalaki sa isang bayan? Hindi mo naman inaasikaso yung mga kawan. Yung mga may sakit, hindi mo dinadalaw. So, paano? Anong commitment yung pinakikita mo? Tapos, nagtatrabaho ka pa. Tapos, mga Amerikano pa yan, puro prophecy, puro judgment. Ang daming revelation.
Masakit na yung tenga ko. Ayoko nang tumingin. Sawa na ako. Sabi ko, Lord, tigil na natin itong lahat na kalokohang ito. Of course, I don't criticize them. I don't judge them. But I'm so fed up ng playing church. Tutulad ba tayo ron? Kaya nga minamadaling Holy Spirit invasion. Sinasabi na nga yung timetable niya. Wala nang parable na sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus. Lahat ay clear. Ito yung mangyayari, ito yung magaganap. Ano pang kailangan natin? Kaya ako, advise ko sa lahat ng alam mong tinawag ka, kaya wala altar call. Presenta ka na maglingkod sa Diyos. At kayo namang mga magulang, sa tingin niyo, mga anak niyo may tawag, nag-aalala lang na baka hindi kayo pumayag, kayo mag-motivate. Huwag niyo nang insist pa yung mga pangarap niyo sa buhay nila. Wala na bang masamang mangarap, kaya lang huli na. Huli na. Tanggapin natin ang katotohanan kahit maging malaya tayo. Wala na ang COVID, patay na yan, pati yung lain ng Omicron variant, wala nang face mask, malaya na tayo. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Ang mundo abnormal. At hindi tayo para rito. At maiksi na lang ang panahon natin, aalis rin tayo rito. Dapat yan ang concern natin. Matapos yung pinatatapos niya, maitayo yung pinatatayo niya, magawa yung pinagagawa niya. Kung gagawa tayo ng ibang bagay, ano pang gagawin natin? Para bigyan siya ng karangalan. Wala na. Wala na. Dapat di lang tayo consume ng pinagagawa ng Diyos sa atin. We are exploding. Hello. Kaya nga, ang demand ng Lord consecrate yourself for me. Consecrate your life for me. So, anong ibig sabihin nun? Sinasabi ng Lord na pag-aari niya tayo. We must live for Him. Masayang yung kaligtasan ng marami. Kung hindi mo ikabubuhay ang may-ari sa iyo. Sabi ko nga, kung ako'y naligtas yung 5 taon ako, naku, dami kong nagawa sa Lord. Pero mabait pa rin ang Lord. Kahit 20 years old ako nang maligtas, at least yung kakulangan ko nung mga panahong hindi ko siya kilala, napupunuan ko sa panahong naligtas ako. Pero kung maibabalik yon at ako'y makakapili, sana na ipanganak ako sa Kristiyanong pamilya. Kaya yan ang ginawa namin sa aming mga apo Dahil alam namin na napakahalaga ng pagkahirang ng Diyos. Hindi masamang umiyak o yung iiyak mo, valid. Pero maraming iniyak ang chat na wala namang merit. Iniisip niya sarili niya, pakiramdam niya, kalagayan niya. Pati mo isipin ng Diyos ang karangalan niya. Ang maraming buhay na dapat pumasok sa langit. Ako natutuhan ko sa Lord yung simpleng reality ng buhay. Nakita ko sa Lord na hindi siya naglalaro, hindi siya nakikipaglaro. Seryoso siya sa sinasabi niya. Ako, umingiti ako, si tatay, masayahin. Pero not once na nawala sa puso't ugat, buto, dugot, laman ko ang katotohanan ng sinasabi ko. Siyempre, kailangan umiti tayo. Ayaw nating tumanda. Because joyful heart will give you a healthy life. It is like a good medicine for your health. It's good for your health. Pero yung katotohanan sa buong buhay ko, hindi nawala yan. Pray nga ako sa Lord Sabi ko, Lord, humingi ako ng favor. Sabi ko, bagamat parang imposible at mahirap, no? Pero alam ng Lord yung puso mo Yun yung gusto niya Yung pinapaabot mo yung puso mo sa Kanya. Pwede bang yung pakiramdam ng isang taong buhay, tanggalin mo sa buhay? Parang mahirap yun. Tanggalin mo lahat. Hindi ko pinapatanggal dahil nagko-compromise tayo o emotional tayo. Hindi. Kundi yung, ilagay mo ba tayo sa kalagayan, Lord God, na wala tayong pakiramdam sa anumang bagay sa sarili natin at mundo. Ang pakiramdam na lang natin ay yung paghanap ng kalooban mo. Na kahit maganda ito at pabor sa amin, kung hindi mo ito kalooban, wala kami maramdaman. Pero kahit mahirap ito, pag kalooban mo, ay amang maramdaman namin. Mahalaga sa buhay namin.
Early church, walang technology. Ang buong mundo nabaligtad. Sabihin na marami, hindi maraming Muslim sa Mindanao. Yung hinarap ng mga apostol ng panahon, hindi ang mga Muslim, impacto. Mga satanista. Lahat ng klaseng tao ando doon. Masakit sa ulo. Yung encounter lang ni Paul sa mga Grego, sa Greece. Masasakit sa ulong kausap yan. Pero hindi natin naging apostol, tasama mo pa ng mga Romano. Si Apostle dyan, yung mga taga-Tarki, naku. Di biro yun. May 7 temple po ron. Bawat emperor may temple na tinayo. Si Caligula, emperor yan, may sarili siyang temple. Andiyan yung larawan niya at iba niya pang ilalagay. Either si Saturn yan, si Hermes, si Pluto, si Jupiter, sasambahin nila yan. Hindi sasamba, patay. Si Julius Caesar, may sariling temple yan. So lahat ng naging emperor, pag pumunta po tayo ng Pergamos, yung ang seat ni Satan, lahat po yan may temple. Lahat yan may Diyos, may rebulto ng emperor. Lahat obligadong sumamba. Pag hindi sasamba, patay. Ayun ang hinarap ni Apostle dyan. Yun ang hinarap ng 7 churches sa Book of Revelation. Pero si Apostle dyan, hindi natinag. Matinding persecution. Diyan nga lumabas yung December 25 na birthday ni Jesus. Actually, December 25, may birthday doon. Diyos-Diyosan ng mga emperor. Ang pangalan Sun, S-U-N. At pinalabas ni Constantine na ito'y holiday. At ang ginawa ng mga Christian, dahil ayaw nilang mamatay sa kamay ng emperor, mapugutan ng ulo, at palagutan ng hininga, sumamba sila. Pero kinabit nila kay Jesus. Yan lang sabi nila, oo nga, hindi naman si Jesus yung pinanganak ng December 25, so gawin na lang natin kay Jesus yan para kahit papano, nasamba natin siya. Paganism, compromise pa rin. Sa apostle dyan, wala. Ang mga totoong anak na apostol, hindi gumawa nun. Kaya hindi nyo makikita sa Bible na may date yung kapanganakan ng Lord. That is paganism. Lahat ng temple, nasa Tarki po siya ngayon, meron pong Diyos-Diyosan. May rebulto yung emperor at lahat po ng mga Diyos-Diyosan nila. Kasi nung time nila, ang emperor, Diyos. Diyos. Kaya pag hindi ka lumuhod dyan, hindi ka humalik, hindi ka sumamba, hindi ka sumunod, pwede kang patayin kasi Diyos sila. Ayun po yung hinarap ng mga apostol. Wala, nag-back out, walang tumakbo. Ngayon, COVID, sarado church. COVID. Baka makahawa, sarado church. Sarado church, purihin ng Panginoon, yung kainan bukas. Social distancing. Tingnan niyo yung mga kumakandidatong politiko. Tingnan niyo sa YouTube. Elbow to elbow. Dikit-dikit sila ron ng social distancing. Wala nagre-reklamo. Pagdating sa church, physical distancing. Anong klase yun? Actually, walang may against sa bakuna eh. Kung para sa isang tao, makakatulong sa kanya yan, right niya yan, freedom niya yan, and then, gawin niya. Pero yung tanggalan mo ng karapatan yung ayaw magpabakuna, yun ang masama. Labag sa Diyos, labag sa Constitution. Napakasimple naman yan eh. Walang may against sa bakuna, hindi tayo against sa bakuna. May mga anak tayong nabakunahan, walang umaawat, walang pumipigil. Kung meron sa inyo gusto magpabakuna, karapatan nyo yan, walang masama. Kung may ayaw magpabakuna, karapatan nyo yan. Alinsunod yan sa faith ninyo sa salita ng Diyos. Walang may against. Ang against po tayo at ayaw namin ng Diyos at nating lahat at ng taong may common sa taong sibilisado, na taong nabubuhay sa isang bansang demokratiko, ay yung tanggalin ang karapatan mong pumili. Yun po yung masama. Amen. Lastly, Jesus wants us to be with Him always to prepare us for the any moment rapture of the church. Kasi magandang ma-rapture ka, nasa will ka ng Diyos. Nasa paglilingkod ka. Nasa pagsunod ka. Busy ka sa Panginoon. Sa paghanap ng kalooban niya. Siguradong mara-rapture ka nun. Kaysa naglalaylo ka,
Marami ka pang pangarap sa buhay. Again, walang masama sa pangarap eh. Pero gumamit kang common sense. Bababa si Jesus. Bababa. Ngayon, hindi ka naniniwalang bababa, hindi tuloy mo yung plano mo sa buhay. Pero ako naniniwala akong bababa siya. Ang unang-unang dahilan, bagamat maraming reason, ayan, yung COVID-19. Pinalano na nga ng Antichrist yan. Hindi naman pandemic ang pandemic yan. Ito yung one system sa buong mundo. So lahat ng lying inorchestrate ng Antichrist. Huwag po tayong maging mangmang sa katotohanan yan. Nagmamadali si Satan through the Antichrist, the false prophet, and the beast to steal, to kill, and to destroy. Nagmadali tayong magligtas. Ngayon, ang problema ngayon, hindi na COVID. Puno ang PGH na maraming sakit, hindi COVID. Maluwag na po ang mga hospital sa COVID ngayon, maluluwag na. Wala na mga COVID. Ang mga hospital ngayon, lalo ang PGH, ang nandoon, mga sakit at karamdamang sakit sa puso, cancer, high blood, diabetes, yung malalalang karamdaman. Hindi na COVID. Kaya rito makikita natin hanggang may sin, ang karamdaman hindi mawawala. Alam naman natin walang solusyon dyan, si Jesus lang. Kaya magmadali na tayo. Anong sabi ng Bible pag nag-rapture? Sa isang tunog ng trompeta, mawawala tayo. Minsan nga, binigyan ako rito ng load ng illustration eh. E di nasa highway tayo, nabiyahe. Eh biglang nag-red light, ay di stop tayo. Maya-maya nag-green, di abante kami. So nagsalita ang Holy Spirit, sabi niya, anak, pag nakita mo ang green light, ang ibig sabihin ko, yan ang rapture. Anumang oras magaganap. Hindi pwedeng puro red. Dadating ang green. Inisip ko po yun. Kaya nga minsan gusto ko magturo ng pamagat na the green light. Para bigyan tayo ng awareness na yan ang rapture. Sa ayaw mo't sa gusto, magi-green siya. Tatakbo sa sakyan. Aalis tayo rito. Mabilisan. Nakita ko na sa Ecuador yan ng 2006. 2 years ago, nakita ko sa Kanyong Kubya, nasa tapat ako ng dagat. Nakita ko yung mga tao, parang ibon, umaakit sa itaas. Nakatingin ako. Hapon pa noon eh. Siguro, mag-aalas 6 ng gabi. Basta may araw pa. Mga 4 to 5 p.m. patungo ng alas 6 ng gabi. Sa dagat ako nakaupo. Nagpipray. Nakita ko yung mga tao. Biglang umangat mula sa lupa tayo, para tayong ibon, umakyat sa itaas. Eh, yung nakita ko naman sa Ecuador, hindi yun. Ang nakita ko sa Ecuador ng 2006, I think madaling araw, alas 3, nagpipray ako. Nakita ko naman, bumukas langit, ang Lord bumaba. Nakaputing kabayo. At kasunod po niya, napakarami. Ay, nakita ko naman yung Book of Jude. So maraming pinakikita ang Lord na iba't ibang bagay. Pero ang punto, isa lang. Bababa siya. At ito ang purpose ng consecrated for Jesus, to see to it na tayong lahat is fully alive, full blessed, redeeming the time, using everything we have to win many souls as we can. Hindi natin issue kaligtasan, tayo ang pinakaligtas. Hindi natin issue ang kasaganan, tayo ang pinakamayaman. Hindi natin issue ang tagumpay, tayo ang pinakamatagumpay. Hindi natin issue ang power, tayo ang merong puno ng power, tayong pinakamakapangyarihan. Hindi natin issue ang protection. We are protected 24 hours, 24/7. Hindi natin issue ang Diyos. He is with us, for us, through us. Hindi natin issue ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng bagay. Ang mga pangako niya ay ngayon na. Ang issue natin ay isa lang, ang ating pagsunod. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel.
our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.